Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng PAGCOR. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagnenegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ Negosyo. Kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23. At i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube, at DWIZ News App. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo nang hindi napapanood ang show na Negosyo. Okay, narito na naman po tayo sa program na Negosyo at bagong lahat, gusto ko munang imbitahin ang mga nakikinig at yung mga mahilig na mga photo enthusiast na muling inaanyayahan. Meron na naman pong pakuntimpalak ang Philippine Amusement and Gaming Corporation. At muling inaanyayahan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ang lahat ng amateur at professional photographers na lumahok sa PAGCOR Photography Contest 2025 na may temang Infrastructure for Economic Development. Yun po ang tema, Infrastructure for Economic Development. Kung may mga nakita ko po kayo dyan na may mga ginagawang kalsada o mga irrigation facilities, kulan nyo po na pwede yan. Anyway, formal na binuksan ang nasabing photo contest nitong February 1, 2025, hudyat na maaari ng magsumiti ng entries ang mga interesadong lumahok. Bukas ang kompetisyon sa lahat ng amateur at professional Filipino photographers na may edad 16 na taong gulang pataas. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, layon ng ang photo contest ngayong taon na ipakita ang mahalagang papel ng mga proyektong pang-infrastruktura gaya ng mga highways, tulay, seaports, airports at iba pa sa pag-unlad ng ekonomiya. Maaaring magsumiti ng photo entries sa ilalim ng 3 kategorya, ang conventional, mobile at drone. 8 grand winners ang pipiliin ng PAGCOR sa bawat kategorya. Tatanggapin ang mga entries hanggang July 31, 2025 lamang. Para sa iba pang mga detalye, maglagon lamang sa www.pagcor.ph/photocon2025/index.php. Yan. Maganda po yung mga photo contest na ito at kasi ito po yung ginagamit ng PAGCOR doon sa kanilang mga kalendaryo na ipinamumudmud nila. Gusto ko rin pong basahin ang patalastas ng PAGCOR tungkol sa kanilang community bingo. Pinaiting ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang programa nitong Bingo for a Cause upang makalikom na mas malaking pondo ang mga grupo at pamahalaang lokal na balak magsagawa ng fundraising activities. Ayon kay PAGCOR Bingo Department Acting Assistant Vice President Joselito B. Gomez, inaprubahan kailan ng ahensya ang ilang bagong pakete para sa community bingo program nito. Sa ilalim ng bagong programa, maaaring kumita ang isang organisasyon ng hanggang 50% ng gross ticket sales ng kanilang bingo events na may paintulot ng PAGCOR para suportahan ang mga proyekto nila. Ayon pa kay Gomez, ang Bingo for a Cause ay magandang pagkakataon para sa mga komunidad at samahan na maglibang ng naayon sa batas habang nag-aambag sa makabuluhang mga gawain.
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Community Bingo program, tumawag lamang kay Josie Dona o kay Louie Cabanyero sa 02-8521-1542, local 7201-7202. 02-8521-1542, local 7201-7202. Yan. Ano pa pata? Anyway, ang bisita po natin padating na po siya na ang tala lamang, nasa Pioneer Street na po siya at medyo traffic, ay si Miss Katrina Pineda. Siya po ang Division Chief ng IFEX, yung International Food Exhibition, na kamakailan lamang ay nagsagawa ng exhibition dito po sa World Trade Center. Padating na po siya at meanwhile, isa muna pong break, patalasas, it's 2:08. DWIZ Negosyo. Panatilihing masaya ang paglilibang, magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon, Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka. Dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. Live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Araw-araw, 12 noon. Do you have a gambling problem? To know more about PAGCOR's responsible gaming program, including its player exclusion program, visit www.pagcor.ph/regulatory/responsible.ph. A message of concern from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Mga lugar na pinuntahan ng ibang tao, mga produkto, serbisyo na rekomendado. Alamin sa Highly Recommended. Handa ka na bang tuklasin ang mga kamanghamanghang tanawin at makulay na kasaysayan ng Legazpi City? Simulan natin yan sa Mayon Volcano National Park. Masdan ng bulkang kilala sa tanyag na Perfect Cone. Ito ay isang sikat na destinasyon na nag-aalok ng iba't ibang aktibidad tulad ng hiking at ATV adventures sa paligid ng kanyang base. Sunod naman sa Cagsawa Ruins Park, balikan ang makasaysayang guho ng simbahan na nasira noong 1814 dahil sa pagsabog ng bulkang Mayon na ngayon ay isa ng iconic na pook pasyalan. Nandyan din ang Linyon Hill Nature Park. Umakyat sa burol na ito para sa isang 360-degree na tanawin ng lungsod at ng bulkang Mayon. Dito rin matatagpuan ng zipline at Japanese tunnels. Kasunod pa niyan ang Daraga Church o ang Nuestra Señora de la Porteria Parish Church, isang 18th century Baroque church na itinayo mula sa volcanic rocks na may magandang tanawin ng Mayon bilang likuran. At huwag mong palalampasin ang Embarcadero de Legazpi, isang modernong lifestyle hub sa tabi ng dagat na may mga kainan, shopping at iba't ibang water sports activities. Kaya't ano pang iniintay mo? Halina tuklasin ang mga kahanga-hangang tanawin at kultura ng Legazpi City. At yan ang ating highly recommended. At Jerry Orbina, Negosyo. Okay, narito na po tayo at bisita po natin si Miss Katrina Pineda, siya ang Division Chief na in charge dito sa IFEC. Magandang hapon po, Miss Katrina. Ay, magandang hapon po sa inyong lahat, Sir Lito. Good afternoon po. Yun. Balita ko ay maganda raw ang naging ang bentahan dito sa IFEX. Kaya kayo narito para ipangalandakan, ipagyabang
ang ginawa ninyo ni Luz Biminda. Maganda po yung kinalabasan ng ating 18th na iFix Philippines. This time around po, meron kaming bagong inintroduce na event kasabay po ng iFix. Ito po yung tinatawag naming Sustainability Solutions Exchange. Okay, ano itong Sustainability Solutions Exchange na to? Ano to, kasama to doon sa iFix na ginawa ninyo? Opo, kasabay po. Ito po yung first namin na physical na conference and exhibition ng Sustainability Solutions Exchange or SSX. Ano to? What is this actually? Ano ba ito? Ano ba ginagawa nitong SSX na to? Yung SSX po ay ginawa po ng SITEM ito para po magkaroon ng platform ang ating mga iba't ibang kumpanya na gumagawa at nagpo-produce at nagpo-provide ng iba't ibang solutions or produkto related po sa sustainability na mabuti po para sa ating environment, sa ating planet, syempre sa ating sa mga tao po, sa mga ano natin. Pwede niyo po bang sabihin kung yung itong nakaraan ng iFix, kung ano-ano yung mga kumpanya yung nagkaroon ng SSX? Kasi ang balita ko dito, parang iikot no? Walang mawawala, no? Walang itatapon, babalik at babalik. Pwede po yung paki-explica nga po. Okay, ang SSX po, since ito po ay exhibition at conference po, ang naging focus po namin is mag-provide kami ng isang platform or isa pong way para po yung ating mga producers, lalo na po dito sa food, kaya sinabay po namin ito sa iFix, magkaroon po sila ng pagkakataon na magkaroon ng access sa iba't ibang pwede pong technology na makakatulong sa pag-manufacture po ng produkto nila. Pwede pong mga packaging solutions para po yung gagamitin nilang packaging para sa kanilang produkto ay mabuti po para sa environment. Ito rin po ay nagkaroon din po kami ng chance na magkaroon ng mga exhibitors na nagpo-provide naman certification kasi po bilang isang sustainable na company or gusto mong ma-confirm na ang iyong produkto or ginagawa ng company nyo ay sustainable, usually po may mga certification na kailangan. So, meron din po tayong certification. Yung mga nagbibigyan ng certification, nandun din po sila sa iFix itong nakaraan. Opo, meron po related sa fair trade, meron po related sa mga ISO for environmental sustainability, may mga ganun po. Meron din syempre po yung mga kailangan na, yung usual po na katulad ng US FDA compliance, mga ganun po. Meron din po tayong ganun. And meron din po nagkaroon tayo ng partnership with the DOST P-Shirt kung saan nagdala rin po sila ng iba't ibang startups nila na either nag-start na po silang nag-focus sila sa pag-produce ng mga produkto na using green practices or sila naman po mismo ang nagpo-provide ng iba't ibang paraan para po matulungan naman yung ibang mga MSME, ano ba yung pwede nilang i-adapt sa kumpanya nila para maging green po ang kanilang practice or maging sustainable po ang kanilang business. Meron naman po kayong mga napili doon na talagang gumagawa na ng yung SSX, Sustainable Solutions Exchange? Meron din po. Meron po tayo doon sa packaging kung saan po, kung naririnig nyo na po yung mga hindi na po made of plastic na... wala ng plastic? Opo, parang made po siya ng cassava, so madali po siyang so pwede pang kainin? Biodegradable na po siya. Hindi naman? Hindi ko pa po na-try. Pero po at least po yun ay biodegradable, hindi po masama sa environment. May ganun po. Medyo mahal nga lang yan, ano? Meron po, pero yun po ang ng sustainability. Kasi lalo na po sa merkado ngayon, ang mga tao po, sabi nga sa mga studies na ginagawa ng ibang at ibang grupo, ang preferences ng mga tao po ngayon is it's okay na magbayad ako ng premium sa isang produkto na binibili ko kung alam ko ito ay makakontribute sa tawag dito sa environment, kung ito po ay a way to mitigate climate change, kung ito po ay makakatulong sa pagkabuti ng buhay ng mga farmers, ganun po. So okay lang po na magbayad ng when you presented
Sustainability Solutions Exchange dito po sa IFEX ngayon. Opo. Ano po ang take up ng mga exhibitors doon? Well, yan po ang ano natin, Sir Lito. Kasi po, kaya namin ginawa ang unang physical event po ng SSX sa IFEX sa food po. Kasi nakita namin na isa ang food talaga na nangangailangan ng mga iba't ibang intervention at nangangailangan ng iba't ibang access sa mga providers ng sustainable solutions. So, ang priority po namin ng ginagawa namin yung event is mabigyan ng parang ng business platform yung ating participants ng food sa IFEX at ito pong mga SSX solutions providers natin. So nagkakaroon po sila ng way para mag-meet, may mga arranged meetings, or they can go around the exhibition of SSX to see kung ano po yung produkto or service na pwede nilang i-avail para sa company nila. At the same time, yun din pong mga SSX nating solutions exhibitors, pwede rin po silang umikot dun sa event para makita nila ano bang need ng mga food manufacturers ng Pilipinas. Ano ba ano mo pwede ko ma-offer sa kanila? Yun po. Dito po sa programa namin, dito sa episode na negosyo, marami po dyan mga nagne-negosyo na, yung iba padating pa lang. Opo. Ano pong inyong maipapayo para sila po magkaroon ng SSX, yung Sustainability Solutions Exchange? Ano po mga dapat na gawin nila? Halimbawa kung sila by food manufacturer, ano ba dapat nilang baguhin? Ano dapat nilang i-incorporate para po ma-sustain itong SSX ng gobyerno? Sa ano po siguro sa mga base po sa mga nakausap naming mga manufacturers at the same time yung ating mga solutions providers. Ang maganda po sana kung sa umpisa pa lang you're practicing na environment-friendly practices. Ayun. Para po, kasi minsan, pag sa gitna ka na, or lalo na yung mga talaga established na companies, kung ngayon ka pala mag-adapt ng bagong technology, mag-innovate para sa company, medyo may investment ka talagang kailangan para sa company mo. Ayun. Bukas po ang patutunan ito para po you can reach out to those intending to have their own business on food and on anything that's possible under the sun. Kasi marami po mga nakikinig po rito, mga micro, small and medium exchange na mga owners, you can connect to them. Sabihin po ninyo, ano ba mga dapat na gawin? Halimbawa kung mag-umpisa ka ng pagkain o kaya produkto, ano ba dapat mong isa-alang-alang ka agad para nandun ka na sa SSX. Ito ba, meron ba mga tax shelters to, whatever? Dyan po sa side na yan, wala po akong maibibigay na concrete answer in terms of kung may tax incentive ba sila. But it would be great po kung meron po para mas matulungan yung companies. Dahil lalo na yung mga solutions na related sa technology, karamihan po yan ay hindi pa available sa Pilipinas. Kaya po, through SSX, we're trying to invite din po mga international solutions providers na mag-join po na SSX para yung ating mga local manufacturers, mas madali po nilang makikita yung available sa market. Ma'am, you can make your pitch here, Ma'am Pineda. You can make your pitch here. Imbitahin nyo sila, and then siguro doon sa Sustainability Solutions Exchange. The platform is yours, ma'am. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito po kami, nag-aanyaya din po. Bagamat tapos na po ang IFEX Philippines at ang SSX ngayong taon na to, dahil we just had it po ng May 22 to 24 sa World Trade Center. We still invite you po na bisitahin niyo po yung aming mga website, IFEX Philippines or IFEX Connect. At saka po meron po kaming specific na website related to sustainability. Ito po yung sustainability.ph. Doon po maaakita kayo ng mga information, mga articles, mga iba't ibang klaseng companies na nagpa-practice na ng sustainability or paano sila magta-transition sa circular economy. So, we invite you po na
puntahan niyo po ang aming website, www.sustainability.ph, to get more information. At the same time po, ngayong taon nito, bukod sa exhibition, nagkaroon po kami ng conference at yung pong mga learnings at some of the videos related to the conference will be uploaded on our website. So kung hindi po kayo naka-attend ngayong May sa aming conference, pwede po nyong bisitahin yung aming website. Later po, makikita nyo doon yung mga iba't ibang topics na napag-usapan related po sa sustainability, lalo na iba't ibang food systems, ano na pong ginagawa ng government, ano na po yung ginagawa ng iba't ibang MSMEs natin in terms of circular economy, at the same time green practices. So makikita nyo po yun. Now, for next year po, magkakaroon pa rin po tayo ng SSX. Meron din po tayong IFEX. So we hope po na susubaybayan nyo kami. Bibisitahin nyo rin po yung aming sitem.gov.ph para po maging aware kayo at ma-update kayo ano na po ang ginagawa ng sitem para po mas maraming matulungan kaming MSMEs, lalo na anything related or the agenda on sustainability and the circular economy. Thank you, thank you. Salamat po. Mabuti na lang at nandito kayo, naimbita kayo. Alam po ninyo, napakagaling ng inyong yung sa staff ninyo sa site, yung Luz Biminda Soriano. Ay, opo, sir. Galing-galing, no? Iba talaga, iba siya talaga. Ibang humirit. Pero gusto ko lang po malaman, baka gusto rin malaman ng mga nakikinig sa atin. Halimbawa kung mag-uumpisa ka ng food, let's say, bibingka o whatever, ano? Ano dapat ang ginagawa para ma-sustain yun? Meron bang kayong ehemplo ng isang kumpanya na lumahok sa IFEX tunguli na yung meron siyang sustainability program, yung bang green program under the circular economy? Actually po, sir, ang nakikita po namin ngayon, at least po ang mga companies natin, lalo na yung mga MSMEs natin, may mga kanya-kanya po silang efforts. Ayun. Paano nila i-adapt yung sustainability sa mga businesses nila. Meron pong iba na gumagamit na ng renewable energy sa operation nila para bumaba rin yung kanilang consumption sa energy. At the same time, yung iba po talagang from the onset, yung kanilang packaging na is biodegradable or good for the environment. May ganun na po silang conscious effort. At the same time, yung iba naman po, from the source pa lang, pinapag-aralan na nila kung paano nila ma-ensure na yung source nila is ang tawag dito, sustainable, makakatulong sa mga farmers. Ito po ay good for the environment, kung ito ba ay organic, kung ito ba ay nasa malapit lang ng mga farmers para hindi naman po siya masyadong mag-eat up ng tawag doon, yung ita-transport pa ng malayo para lang makarating sa iyo yung so source. Pwede kailangan i-source mo, malapit-lapit lang sa iyo. Pwede na yun. Pwede po circular sa ganun kayo mag-start. Opo. Sa circular economy naman po, yung iba naman po may mga wastage sila, may mga waste products sila na tina-turn nila into something, to another product. Katulad po nung meron pong yung coconut na ginagawa po nilang eco bricks. Eco-bricks. Opo, or eco-uling. Nagkaroon po kami ng isang participant, si eco-uling. Eco-uling, opo, made po sa mga parang waste po na material ng coconut. Coconut, yun po. Ginawa niyang bricks siya. Opo, eco-bricks. Mas matagal po yung yung ang tawag dito, yung apoy niya. Mas matagal mo siyang gamitin. Bali, uling siya. Uling pero po siya. mas matagal. Ang galing. Kasama po sila sa IFEX Opo. Ito. Tapos meron din kaming iba, bukod sa, sir, yung sinabi ko kaninang cassava made na mga plastic bag or cassava bags. Cassava bags. Ganun po. Meron din po kaming isang company naman na yung kanilang straw, edible straw. Pwede kainin? Opo, pwede kainin. Ang ganda. Ayan po. So, di ba nga, sir, yung iba talagang totally, ibang mga restaurant, wala na po talaga silang plastic straws, di po ba? Ang ganda. Yun, meron din po tayong gumagawa na ng mga eco straw or si Eco Future yun, actually. Ang pangalan niya, Eco Future. Umaten siya. Ano siya? Was he Kata Award, di ba yun? Hindi naman. Hindi pa po, sir. Sa Kata Awards po natin, sir, yun po ay mostly galing po sa IFEX. Kasi po ito ay mga innovative new products na nila sa IFEX. Yung mga nagbabalak na magnegosyo, they can go to your channel, yun sa website ninyo, and then from there, learn
kung ano yung mga available na yung under the SSX program. Yes po. Katulad yung eco-uling. Opo. Okay yun, yung eco-uling, so pwede kang magkuhan ng bulalo doon. Matagal eh. Mas matagal ang apoy niya. Mas matagal po. Ang galing Opo. naman, mama. Ang galing. So ano po, yung pong mga iba po na naghahanap kayo ng halimbawa ng ano bang solusyon na pwede sa business ko, na makatulong sa business ko, bisitahin niyo po yung aming iFix Connect. Meron po kami dong iFix Connect. iFix Connect po. Meron po kaming listahan doon ng mga naging participant ng event na kung saan makikita nyo doon sino yung nagpo-produce ng mga produkto na pwedeng makatulong sa business ninyo. Sila po ay may sariling profile doon sa website na iyon. Ibig sabihin, anybody can just go into the iFix Connect. Yes, sir. Hindi nila kailangang member sila doon. Hindi naman po. Kung naghahanap ka ng posible na material para sa business mo or service, meron po doon. At meron din po kami yung sustainability.ph naman po. Sustainability.ph. Opo. Meron po kami doon ginawang bukod sa listahan ng mga nag-participate na before na related sa sustainability, meron din po kami doong directory na tinatawag po naming Business Solution Services na kung saan ito po, kung ikaw ay bagong company pa lang, kailangan mo ng tulong ng mga iba't ibang government agencies para sa business mo, meron po doon. Galing pala. Opo. Anyway, time check po na break. It's 2:28. DWIZ Nego. Pilipinas, narito na po ang mga tamang balita sa oras na ito. Palasyo muling nagbabala sa publiko laban sa rabies. Alamin ang detalye mula kay Patrol 13 Gilbert Perdez. Nagbabala ang Malacanang sa publiko laban sa kagat o kalmot ng mga alagang pusa at aso. Sa briefing dito sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na mahalagang agad maturukan ng bakuna kontra rabies ang sino mang nakagat o nakalmot ng mga alaga na walang bakuna. Ayon kay Castro, libre ang bakuna kontra rabies sa mga ospital ng gobyerno. Para naman anya sa mga pribadong ospital ay pwedeng gamitin ng animal bite package ng PhilHealth. Sa mga nagdaang araw, tumaas ang bilang ng mga taong nagpapabakuna kontra rabies sa San Lazaro Hospital na umabot ngayong araw sa 2,000. Patrol 13 Gilbert Perdes para sa impilang may todong las. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Transportation Secretary Dizon lusot na sa committee level ng CA. Alamin ang detalye mula kay Patrol 19 Celly Ortega Bueno. Sa pagsalang sa confirmation hearing, nakalusot na sa Committee on Transportation and Commission on Appointments si Transportation Secretary Vince Dizon. Bukas nakatakdang magsagawa ng plenary session ang Commission on Appointment para sa kanyang official confirmation. Tumagal ang confirmation hearing ni Dizon na maraming mga senador at kongresista na miyembro ng CA ang nagtanong sa kalihim ukol sa mga usaping may kaugnayan sa transportation sector. Kabilang na ang usapin ukol sa pagpaliban ng EDSA rehabilitation. Samantala, sinabi ni Secretary Dizon na hindi tinanggap ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang kanyang courtesy resignation. Sa pagtatanong ni Senator Joel Villanueva, sinabi ng kalihim na tinawagan siya ni Executive Secretary Lucas Bersamin kung saan inabisuhan na mananatili siya sa pwesto dahil hindi nga tinanggap ng Pangulo ang kanyang courtesy resignation. Ito sa Patrol 19, Celly Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Training and educational program para sa mga prosecutors para mapalakas ang legal service sa taong bayan, inilunsad ng DOJ. Ang detalye mula kay Patrol 24 June Samson. Formal nang sinimulan at inilunsad ngayong araw ang programa ng Department of Justice na Training and Educational Program for DOJ Prosecutors and Law Enforcement Agents o TEPLEA
para sa kasalukuyang taon na 2025. Ito ay dinaluhan ng Philippine National Police, Department of Justice, National Bureau of Investigation, Philippine Coast Guard, Department of Transportation, Department of Interior and Local Government at Philippine Drug Enforcement Agency. Layunin nitong sanayin at mapaunlad ang ugnayan sa pagitan ng mga law enforcement agencies kasama ang mga prosecutors na siyang tumitingin sa mga kaso. Ipinaluwanag ng DOJ Undersecretary Jessie Hermoyanes Andres na sa pamamagitan ng programang ito ay mas mabibigyan ng pansin ng mga pag-aaral lalo na sa mga usapin hinggil sa mga batas. Ipinagbalaki naman ni DOJ Assistant Secretary at Assistant Spokesperson Nico Clavano na ang programang ito ay nagpapakita ng pagtutulungan ng iba't ibang ahensya para mas mapaganda ang serbisyo lalo na sa proseso at prosekusyon ng mga kasong inihahain. Patrol 24, June Samson, para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At iyan ang mga tamang balita sa mga oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ News digital channels, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News app at DWIZ News website. Ako po si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras-oras nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. DWIZ Negosyo. Kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina. Negosyo. Kanina sa in the interview yung post kanina, may binabanggit po kayo ma'am na tungkol sa partnership ninyo with the European organization. Ano po itong partnership nito? Tungkol sa SSX. Ito ba yung tungkol ba ito sa Dragon Boat Race, yung sinasalihan ni Miss Luz Buminda? Sir, hindi naman. Po. Hindi naman po. European Chamber, okay. European Union po. Sir, basahin ko lang po para sige, okay. Mabasa ko ng tama kasi mahirap na magkamali ng bigkas. Okay, so Tagalog yun na rin. Opo, kaya po maganda rin po yung naging turnout at naging successful po tong ating first na physical conference and exhibition ng SSX because na rin po sa ating partnership with the European Union and the German Federal Ministry of Economic Affairs and Climate Action. Sila po ay ang nag-co-present at nag-co-fund po ng SSX 2025. Ito po ay part ng Specific Objective 1 Policy and Alliances under the EU, the European Union Philippines Green Economy Partnership. This was co-led also by the Department of Environmental and Natural Resources. The DNR kasama po ninyo. Opo. At co-organized din po ang SSX ng German Agency for International Cooperation. So dalawa, European Union tsaka German Agency po. Actually sir, multi-agency, multi-agency partnership. Magbibigay po sila ng funding support? Nagbigay po sila ng funding support. Aside from yung pong German International Cooperation, pati rin po ang Expertise France, saka po yung Global Green Growth Institute. Ayun. Ano yung Global Green Institute? Parang narinig ko na yan. Sir, ang Global Green Growth Institute, parang ito po yung iba't ibang samahan ng iba't ibang mga suppliers for sustainability around the world. Ayun. So, sila po, actually itong grupo na to ang tumutulong para po
ma-achieve natin yung mga goals ng SDG, at the same time yung pag-transition ng Philippines into the green economy and circular economy. Nasaan na ba tayo ngayon dito sa aspeto na yan? Nasaan na yung Pilipinas dito sa sa aspeto ng yung SSX? Sir, according to, para lang po sir, hindi ako ma-misquote. Okay. According dun po sa lumabas dun sa aming conference, yung pong Philippines actually, na-achieve naman na po natin yung some of the, if not most, but the SDG, some of the marami, key meron SDGs. sa water, health. Baka health, wala, kulang. Sir, according to para lang po sir malinaw, sabi po dito na ang kasi po ang naging priority nitong ating SSX is on SDG 12, consumption po. Consumption and production. SDG 12. Opo. So, ngayon po, yung pong isa sa mga naging speaker namin, yung pong Head of Cooperation ng European Union to the Philippines, si Dr. Marco Gemmer. Ang sabi po niya, sustainability is high on the agenda and the cooperation between the European Union and the Philippines. Okay. That's why po, ang EU with the Department of Environment and Natural Resources, nag-launch po sila ng 60 million euros or 3.67 billion pesos of EU-Philippines Green Economy Partnership. Ang objective po nito is magkaroon po ng program under the EU Global Gateway Initiative, which aims to engage with global partners and promote investments in shared priorities such as transition to green economy, development of digital infrastructure, etc. So, halimbawa, yung mga nag-participate po sa IFEX, o kaya may mga negosyo na green, so toward the green, pwede po sila makakuha ng funding support dyan? Through various agencies po na katrabaho nitong EU. Paano sila? Halimbawa, may mga gustong mag-apply, dadaan po sila sa inyo, ma'am? Hindi naman po necessarily sa amin. Kasi po sa amin, ang partnership... Luz Biminda po. Ang partnership po nila sa amin is para dito po sa SSX. So, kung next year po, para po sa SSX, gusto po nila mag-join, pwede po silang dumiretso sa amin para po ma-showcase namin sila sa event. Pero kung may mga specific programs po related sa agriculture, related sa fisheries, related sa waste management, meron pong iba't ibang ahensya under EU na tumutulong po sa mga iba't ibang communities at mga MSMEs. Ayun. So, paano yung aspeto ng inyong working relationship with EU at saka yung German organization? Paano po yun? Bale, you identify yung mga possible na business operations that they can help. And then, sila yung titingin dito? Meron po silang partner, yung pong German International Cooperation. Nandito sila? GIZ, opo. At saka po ang Expertise France, at saka po ang GGGI. May France din? Opo. Sila po, meron na po silang mga iba't ibang program na nilaunch related po dito sa EU-Philippines Green Economy Partnership. Okay. At meron na po sila ding mga na-identify na mga communities at MSMEs na kasama na sa program. Ayun. So kung may interest po sila related nga po sa nabanggit ko kanina, pwede po sila directly makipag-ugnayan doon sa mga ahensya na ito. Pwede rin po nilang idaan sa SITEM, kami po ang mag-endorse sa mga how can they reach you, ma'am? Yun lang sa IFEX, correct? O sa SITEM? Okay, yung sa email po ni Miss Luz Biminda, napakasipag po niyan. Pwede po silang magpadala ng kanilang inquiry sa aming email. Pakibigay po yung email address. Pwede po kayo magpadala ng inquiry nyo sa info.com.ph info@sitem.com.ph. Pwede rin po actually diretso dun sa aming websites. Dahil po, pag nag-inquire kayo doon, na bibigyan po kami ng copy ng mga email or ng inquiry ninyo through our email. Pwede rin po sa akin, ako po ang inyong lingkod, Katrina Pineda. Pwede po kayo magpadala Division Chief ng email address. Sa email address ko po, kcpineda@sitem.com.ph. Kung may mga inquiries po kayo related sa sustainability, sa SSX, sa IFEX Philippines, sa SITEM, pwede po kayo magpadala sa amin ng email. Ayun. Can you, alibaw, mayroong isang kumpanya po, can you, take them to the process para sila maka-qualify
doon po sa mga tinutulungan ng EU o yung Germany o yung France tungkol dito sa sustainability? Titignan po natin kung ano po yung klase ng program saan sila mag-fit. At the same time kung ano po yung proseso para na kailangan nilang gawin para mag-apply sa mga program na ito. Kasi po, i-connect po namin sila. But yung mismong nagmamay-ari or yung nag-handle ng program ay ito pong mga organization na ito. Madali silang kausapin naman. Madali naman po. Actually, we're very grateful for their support sa tulong lalo nila dito sa SSX. Bukod po sir sa EU partnership namin, meron din po kaming maraming naging partner para sa event na ito. Siyempre, gusto namin na sa isip, sa salita at sa gawa ang sustainability. Nakipag-partner din po kami sa Francisco Motors. Francisco. Opo, sila po ang aming official mobility partner. Nag-provide po sila ng kanilang e-jeeps. Electric jeepneys tinatawag na Pinoy Transporter. Okay, dahil po ang venue natin ay World Trade Center at Philippine Trade Training Center. So nagdadala po tayo ng tao sa bawat venue using po yung e-jeepney ng Francisco Motors. Anyway, ang galing po yan. Ang ganda. Anyway, time check po na. It's 2:45. Oras, hatid sa inyo ng PAGCOR. DWIZ Negosyo. Dahil na naman po tayo at bago ang lahat, gusto ko po nang batiin ang kapita-pitagan na si Rihanna ng IFEX. Siya po yung napakabait at alam nyo, ang galing ang ganda ng mga ginawa niya sa IFEX. Anyway, balik po tayo. Yun pong may binanggit kayo kanina na yung participation ng Francisco Motors. Bali, kasama yun sa SSX. And then, ano po yung ginawa nila dito sa nakaraang IFEX? Nakipag-partner po kami sa Francisco Motors kay Sir Elmer. Marami pong salamat sa inyong suporta, Elmer Francisco. Nag-provide po sila sa amin ng kanilang electric jeepneys. Jeepney? Opo, Pinoy Transporter po ang tawag nila sa kanilang electric jeepneys. Yun po ang nag-ferry or nagdala ng mga delegates at guests natin at mga speakers galing sa World Trade Center papunta ng Philippine Trade Training Center and round trip. At the same time, actually, ang sabi nga ni Sir Elmer, ang isang charge ng kanilang electric jeep can run up to 250 kilometers. So, dami So, ang ginawa po namin to maximize the use of the electric jeepneys is we were able to ferry din po yung mga tao papunta ng LRT at saka meron din po papuntang MOA. Nandun ako. Si Luz Pipinta, hindi naman sinabi na meron nagpe-ferry papuntang LRT. Ayun po. So, sila po yung nag-transport ng ating mga naging bisita sa event. Opo. So, ilan ang jeepney dinonate niya? Nag-provide po sila ng nagpahiram lang naman sila, sir. Hindi pa naman donate. Pero Sir Elmer, kung magdo-donate po kayo, why not? Nag-provide po sila ng 2 electric jeepneys para sa amin. Malaki naman po ang capacity niya. I think more than 20 kayang-kaya po. So parang small bus lang Opo. Para small bus. Pero sir, ang itsura niya talaga, jeep. Yung ating Pinoy jeep. Alam kaya ninyo, binebenta na niya yan? Sir, ang alam ko po, yan po yung isa sa plano para mag-scale up sila, parang in production na mabenta yung mga ganong jeep. At the same time, sir, meron din siyang doon sa IFEX namin, sa SSX, nag-showcase din po sila ng, sir, alam niyo yung owner type jeep? Oo, yung GI yung merong salamin sa harap. Opo. Yung nabubuksan. Meron po sila yung owner type jeep, ang tawag nila Domeng. Yun po, Domeng. 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 Ang tawag po nila Domeng. Sinokis po nila yun doon at yun po ay electric na owner type jeep na. Wow, galing naman. Opo. Magkano nila binibenta kaya yun? Ay, sir, ang tanongin po natin dyan ay si Francisco Motors para hindi po pero dinemo lang po nila how it works. Tsaka tama-tama lang siya, sir, dun sa area na binigay namin. Maliit lang siya na talaga, owner type jeep na mo talaga. Ayos Opo. So, kung gusto niyo po ng more information about the electric jeepneys na Pinoy Transporter ng Francisco Motors at pati yung Domeng na electric owner type jeep, please feel free po na mag-reach out sa Francisco Motors kina Sir Elmer Francisco. Tapos, bali, yan, part ng SSX yan,
Opo. Bukod sir sa partnership namin with Francisco Motors, nakipag-partner din po kami syempre sa ating kasama sa DTI, ang Philippine Trade Training Center, ang PTTC Global MSME Academy, kung saan sila po ang nag-provide sa atin ng venue for the conference. At dahil na rin po sa all this talk about sustainability and circular economy, sila rin po ay mag-create at meron na rin po yatang mga available na training programs related to sustainability. Ayun. So, kung meron pong mga companies po dyan or iba't ibang groups na gusto pong mag-provide ng training, lalo na sa mga MSMEs natin, para maging sustainable po sila, ano yung mga gagawin nila bilang mga MSMEs, lalo na kung bago po ito sa kanilang pandinig. Kung meron po kayong mga ganong program, pwede po nating i-connect kayo sa PTTC. Baka naman po pwedeng yung mga programs na ito i-connect din nila sa kanilang mga program na ino-offer sa MSMEs. Itong SSX na to, no, sustainability program ninyo, is this an online community? How do they join? At saka ano bang mangyayari pagka sila ay sumama dito sa inyong SSX solution? Pagka kayo po ay mag-join sa SSX bilang exhibitor po, usually, ang ano po namin, online registration po ito. Lahat po ng aming exhibitors, bukod po sa makakapag-exhibit kayo sa physical event, so meron kayong physical na exhibition, kayo din po ay aming i-upload sa aming mga website, sa IFEX Connect at sa sustainability.ph, para po even after the event, which what we will be doing or we are doing now for the recently concluded event, the recently concluded IFEX and SSX, makikita nyo pa rin po yung mga companies na nag-participate nitong nakaraang IFEX at SSX. Makikita nyo po yun sa IFEX Connect at SSX or sustainability.ph. Masisearch nyo pa rin po sila, malalaman nyo pa rin ano yung mga produkto at servisyo ng mga companies, kung sila po ba, ano yung mga certifications nila, ano po yung market na kinikater nila. Makikita nyo po yan sa aming website, dahil bawat isa po sa kanila, kung meron kayong physical storefront sa exhibit, meron din po kayong digital storefront sa ating IFEX Connect at sa ating sustainability.ph na website. Ayun, basta pwede silang mag-join doon sa online community ng SSX. Opo. And then they can meet yung mga buyers sa ano. Opo. At bukod po doon, since nga nakipag-partner tayo sa European Union para sa EU-Philippines Green Economy Partnership, isa po sa mga nilaunch namin itong nakaraang SSX is yung greeneconomy.ph na digital platform ng EU. So kung may mga related pa po at mas malalim na mga materials or information that you need related to circular economy, green economy, circularity, etc., lalo na yung mga programa po ng EU, makikita nyo po yun sa website ng greeneconomy.ph. Ayun. Gusto ko lang malaman, at para din sa kaalaman ng mga nakikinig, what will happen if they are part of the SSX? Ano ba yun? Anong tulong ang maibibigay ng platform ng IFEX Connect dito sa mga naglalayong maging parte ng SSX solution na to? Kung kayo po ay magiging partner ng SSX, magkakaroon na po kayo ng access sa iba't ibang markets na kinikater po ng IFEX Philippines at ng Sustainability Solutions Exchange. Kasi po yung una, bukod sa physical exhibition, meron po tayong websites na kung saan 24/7 pwede kayong mahanap, ma-access, at pwede po kayong makipag-communicate ang mga potential nyong maging clients, whether ito po ay bibili sa inyo ng produkto or naghahanap po sila ng partners or naghahanap po sila ng mga iba't ibang klaseng produkto or services na makakatulong sa business sila. That's a very big factor to be part of this community. Itong sustainability solutions. Malaki pala yung gagalawan mong mundo pagka ikaw ay naging Kasi sir, ang gusto rin natin sa ngayon, dahil nga nagpo-focus tayo sa bringing or providing access to our MSMEs on different
sustainability solutions, whether technology po yan, services po yan, or kung ano man po. Eventually po, gusto rin natin na yung mismong mga producers na of sustainable products, we give them market access din. Whether through our exhibitions dito sa locally or sa exhibitions din po natin in overseas. Ayun. Dahil po, meron din po kami kasing mga plano na gusto natin na yung mga meron ng produkto na ready na for the export market, these are sustainable products that is ready for the global market. Ayun. We also want to bring them to some of the shows that we join. Imbitahin po ninyo sila, ma'am. Baka marami po dyan mga nakikinig. So, baka naman yung kanila part ng green. Pwede naman yung malaman kung tama yun, di ba? And then you tell them what they can achieve with that. Opo. So, una po, dun sa mga companies po na nagpo-provide ng sustainable solutions, kung kayo po ay, if these are Philippine-based pero foreign companies, or kung may kilala po kayo mga foreign companies na gustong put up ng kanilang facilities in the Philippines that can provide sustainable solutions to our industry, pwede nyo po kaming i-reach out para matulungan namin kayo kung kanino namin kayo pwedeng i-link up ng mga agencies. At the same time, para naman po dun sa mga companies na nagpo-produce na ng sustainable products at may mga services din po silang ready na para sa global market, pwede rin po kayo mag-reach out sa amin sa SciTem. Maaaring meron po kaming mga projects or mga sinasalihang mga international events na pwede sa inyo kung ready na po kayo. So, please feel free to contact us. Pwede niyo po kaming tawagan sa aming telepono bilang 8831-2201 or sa aming pong email address info@scitem.com.ph or sa akin po diretso, pwede po kayo magpadala ng email at kcpineda@scitem.com.ph. Yan ang galing. O yan ha. Ayun, pwede na kayong you just contact IFEX Connect and then you can have a new business together. Thank you, ma'am, for being with us. And maraming salamat po and thank you. Maraming pong salamat sa inyo lahat. Sir Lito, maraming pong salamat. DWIZ, mabuhay po kayo. Next program, Senyor Balita, kasama si Senyor Ray Pacheco. Bye.